Marami ang hindi nakakaintindi sa ugali ng mga introvert na tao. Madalas mapag-isipan na suplada, isnabera, o yung worst, hindi marunong makisama. This year, dapat mas kilalanin mo yung sarili mo. Kung isa kang introvert na tao, nararapat na mapanood mo to. At kung hindi ka naman introvert, nararapat na mapanood mo rin to. Para hindi ka naman maging judgmental sa mga introvert na tao. Para naman kahit papano maintindihan mo ang ugali ng mga taong ganito. Meron akong listahang ginawa at ayon sa aking research, merong 5 katangian ang mga introvert na tao. Unang-una na dyan, ito yung mga tao na hindi mahilig bumangka sa usapan. Ayaw kasi nila na nasa kanila ang lahat ng mata. Pero kapag napagkwento mo ang isang taong introvert, kapag napag-open mo siya ng buhay niya at naging kalog siya sa harapan mo, ibig sabihin nun, gusto niya yung vibe mo, gusto niya yung pagkatao mo. Dahil hindi sa lahat ng tao nag-o-open ang introvert na katulad ko. Number 2, ayaw nila sa atensyon. Ang mga introvert na tao ay hindi attention seeker. In short, hindi sila sanay na maging famous masyado. Okay na sa kanila yung atensyon ng mga mahal nila sa buhay o yung mga taong importante sa kanila. Kapag masyadong marami ng taong nagbibigay ng atensyon sa kanila, medyo hindi na nila kinakaya. Number 3, hindi sila mahilig makipagsosyalan. Hindi sila sanay sa mga event na maraming tao. At karaniwan, kung hindi naman maiiwasan katulad ng mga celebration, mabilis na de-drain ang energy nila kapag napapaligiran sila ng maraming tao. And to tell you honestly, nangyayari to sa akin. Kaya limited lang yung time ko sa pakikipagsosyalan, pakikipag-mingle sa iba-ibang mga tao, lalo na kung hindi familiar sa akin. Mabilis akong antukin. May limit lang yung time na may spend ko sa maraming mga tao. Mas gusto ko yung mga solemn celebration, or kung mag-a-attend ako ng isang celebration na malaki o sosyalan, mas gusto naming mga introvert na sa maiksing panahon lang. Ayaw namin na magbababad kami sa isang lugar o celebration na maraming tao. Number 4, kung mapapansin nyo, ang mga introvert na tao, ayaw nila na mababaw na usapan. At dahil nga mabilis madrain ang kanilang energy, mas pinipili nila yung mga usapan na may sense. Hindi naman ibig sabihin na wala kayong sense kausap, kaya hindi namin kayo kinakausap. Ibig sabihin lang nun, sinesave namin ang energy namin sa mas makabuluhang usapan. Yung usapan na hindi chismisan lang, yung usapan na kapupulutan ng aral, yung usapan na may kabuluhan at may matututunan. And lastly, sa number 5, mas komportable ang mga introvert na taong tulad ko na mapag-isa. Kung ang mga extrovert na tao, nakakakuha sila ng energy, mas nagiging alive sila kapag maraming tao sa paligid nila. Ang mga introvert na tao, mas mabilis ma-charge ang mga energy nila kapag nag-iisa sila. Kapag peaceful ang paligid nila, kapag nasa nature at nag-iisa, hindi crowded, kapag nasa bahay, alam nyo ba na ang mga introvert na tao, karamihan dyan, kaya naming magstay sa bahay kahit ilang araw, walang labasan, nang hindi kami naboboring. At hindi kaya ng mga extrovert na tao yan. Sila yung mga tipo ng tao na ilang oras lang nasa bahay, bored na, gustong lumabas. Kapag walang kausap, naboboard, nanghihina. Pero ang mga introvert na katulad ko, mas lumalabas yung creativity namin. Mas active yung utak namin kapag nagwo-work kami mag-isa sa tahimik na lugar. Katulad ng bahay, katulad ng nature na hindi crowded. Kaya nga ako honestly, kung papipiliin ako, Boracay o yung mga dagat at ilog na walang masyadong tao, mas pipiliin ko yung walang masyadong tao. Feeling ko kasi sa Boracay, kapag crowded yung area, kahit ang ganda-ganda, hindi ako marerelax. Hindi magkakaroon ng peace of mind yung utak ko. Kahit ang ganda ng lugar. Kapag maraming tao, feeling ko, mas may stress ako. Kapag isolated yung mga lugar ko, konti yung tao, mas maraming halaman, fresh yung hangin, at mangilan-ngilan lang ang tao, yun talaga,
yung mga lugar na gusto ko. At kapag nagwo-work ako kahit nasa bahay, lalo na sa isang katulad ko na work from home, at itong bahay ay opisina ko na rin, actually, ayoko talaga ng maingay. Hindi ako makafocus sa ginagawa ko kapag nag-iingay yung mga anak ko. Kaya alam nila, kapag nagte-take ako ng orders, kapag kausap ko yung mga clients, at lalo na kapag nag-e-edit ako katulad nito, ayoko ng may maingay sa paligid ko. My home is my office na rin. Ano nga ba yung usong-usong kawikaan? Na kapag daw ang bahay laging maraming tao, ibig sabihin nun mabait yung may-ari, agad-agad? Hindi ako naniniwala doon. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako masamang tao. Pero hindi lang talaga ako mahilig sa magpa-party o magpatambay sa bahay. Paminsan-minsan, okay lang. Pero kung palagian, araw-araw, tapos may nag-iinuman, hindi ako makafocus. Kasi just like what I've said, opisina ko ang bahay ko. At sana po igalang natin yung mga taong ganun. Huwag nating i-judge kaagad. Meron pang isang kawikaan. Ang taong walang kibo, nasa loob daw ang kulo. Well, to tell you honestly, dismayado ko sa mga taong naniniwala sa kawikaan na ito. Ibig sabihin yan, masyado silang judgmental in general. Kasi, sasabihin ko sa inyo, real talk to, hindi mo pwedeng i-mark na ang lahat ng taong walang kibo at tahimik ay masamang tao. At hindi mo rin naman pwedeng sabihin na ang lahat ng taong palangiti, bumabati, at nakikipag-usap lagi sa'yo ay mabuting tao. Minsan nga, alam mo, dapat mas mag-ingat ka pa sa mga taong ganito. Yung laging bumabati sa'yo, laging nakangiti sa'yo, laging nakikipagkwentuhan sa'yo. Kasi hindi mo alam, pagtalikod mo, baka ikinakalat na rin niya sa iba ang mga pinagkwentuhan nyo, ang mga sikreto mo. Kaya wag po nating i-generalize na kapag tahimik ang tao, nasa loob ang kulo. Lahat ng tao may kulo. Matuto tayong igalang kung ang gusto ng tao ay privacy. Huwag nating ibabase lamang sa pagiging maingay o tahimik ang buong pagkatao ng isang tao.